Tinatanong kita, Malu. Anong sikreto yung sinasabi mo? Ma'am Bia, nag-a-apply po ako ng trabaho kay Sir Chris. Darius? Ikaw, Darius? Ikaw nagbigay ng 1 milyon kay Rosel? Ma'am, sino po kailangan nila? Ikaw ang anak ni Sir Chris? Ako nga po. Kamukhang kamukha mo, nanay mo! Anong ginagawa ng babae niyan dito? Pwede ba paalisin mo yan? Ano pa nangyayari sa'yo? Eh, dati naman nating tauhan yung si Malu. Dati. Pero ngayon hindi natin siya kailangan. Itikin mo bibig mo, kundi malilintikan ka sa akin. Tandaan mo yan. Wala pong ibang makakaalam. Tayong dalawa lang. Marunong ka na palang maglihim sa akin. Po? Ano po yun? Hay nako, Tyrone. Kunyari ka pa. Si Darius naman pala nagbigay ng 1 milyon na pang-areglo mo. Bakit itinago mo pa sa akin? Sorry po, madam. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa'yo nang hindi kayo magagalit sa akin. Sa tingin mo, makakapagtago kayo sa akin? Sorry po talaga, madam. Ayoko lang maapektuhan ang kalusugan niyo. Huwag niyong hayaang mag-asawa ang nanay niyo. Pigilan niyo ni Tali. Madam, hindi naman sa gustong-gusto kong mag-asawa ang nanay ko. Kung ano lang po magpapasaya sa kanya, dun ako. Tyrone, makinig ka sa akin. Kumbinsihin niyo ang nanay niyo na hindi si Darius ang tamang lalaki para sa kanya. Mga anak niya kayo. At dahil mga anak niya kayo, maniniwala siya sa inyo, makikinig siya sa inyo. Kung gusto niyo ba o ayaw na mag-asawa siya. Madam, ayaw po namin maging hadlang sa happiness ni nanay. Kung kayo po ba, nakahanap na ng magpapasaya sa inyo, papayag po ba kayo na may hahadlang sa happiness niyo? Oh my gosh, ito na. Oh my gosh, Nay! Ang ganda niya! Bagay na bagay sa'yo. Sukatin mo na, please! Ay, naku anak, ayoko. Kasi alam mo, sabi ng mga matatanda, kapag sinukat mo daw yung wedding gown, eh hindi daw matutuloy yung kasal. Nay, ano ba? Buhay pa ba yung matandang nagsabi sa'yo nun? O hindi niya naman malalaman, go na. At saka ano magiging dayan kung bakit hindi matutuloy ang kasal niyo? Eh, pwedeng umayaw kayo. Kaya anak, kung ayaw talaga ninyo ha, sabihin niyo kagad sa akin. Kasi talagang hindi ko itutuloy yung kasal. Sabihin niyo lang. Ay, Nay, hindi pwede. May demanda kayo pag ginawa niyo yun, ha? I mean, ngayon pa ba tayo aayaw, di ba? Gustong-gusto namin si Tito Darius para sa inyo! Bagay na bagay. Nay, nakita ko naman na masaya ka sa decision mo. Kaya hindi na kami makikialam sa inyo. Hanggat masaya ka, masaya din kami para sa inyo. Anak ha, maraming salamat sa inyo. Alam mo, talagang kinakabahan ako. Kasi syempre, first time kong ikakasal, diba? Sa katunayan nga, hindi pa rin ako makapaniwala eh. So syempre, isang katulad ko, meron pa palang isang lalaki na magkakagusto sa akin. Syempre, alam ko naman, marami pang masigit sa akin, pero ako pa rin yung pinili ng Tito Darius ninyo. Eh, diba nga, disgrasyada ang tawag sa akin kasi nga, naanakan lang ako. Pero, tinanggap ako
at minahal ako ng Tito Darius na ng buong buo. At hindi lang ako pati kayo, tinanggap niya at minahal niya. Yeah. Excited na ako. Ako din. Ang ganda ng damit mo na yun. Salamat. Ano po yung kayo lang ni Dad ang nakakaalam? Ano po? Narinig ko po kasi kayo kahapon ni Dad na magkausap sa kitchen. Ang sabi niyo po, walang ibang makakaalam kundi kayo lang ni Dad. So, ano po yun? Ano po yun? Alam ko na alam mo ang sinasabi ko. Tungkol po ba to sa totoong nanay ko? Totoong nanay niyo? Si Ma'am Via? Alam ko po kasi naampon po ako. Si Mommy, hindi po siya yung biological mother ko. Alam mo na ampon ka? Alam niyo rin po ba? Hindi po. Ngayon ko lang nalaman na ampon kayo nung sinabi niyo. Kung ganon, ano po yung pinag-uusapan niyo ni Daddy kahapon? May tinatago po ba siya sa amin? Bakit kayong dalawa lang ang nakakaalam? Ano po yun? Baka mali lang po yung pagkakadinig niyo. Ay, teka po kasi may niluluto ako eh. Baka masunog. Sige po,